Kabanata 2771. Sa tanawin ng North Sea, ang asul na alon na humahampas sa baybayin at ang luntiang carpet ng mga halaman ay mistulang isang mahalagang sepiro na nakalatag sa lupa. Sa loob ng korte ng mga barbaric, nakaupo si Allen sa gitnang bahagi ng Royal Court. Mabagsik ang kanyang ekspresyon habang sinisid niya ng tingin ang mga demonyong nakapalibot sa North Sea. Umusbong ang galit sa kanyang loob habang naaalala niya ang mga nahulog na miyembro ng kanyang angkan. Hinampes niya ang kanyang kamao sa armrest na hugis dragon at sumigaw. Ang evil tribe na iyon ay iniwan ang aking angkan sa bingit ng pagkalipol. Mula nang magsimula ang digmaan, dumanas ng napakaraming pagsubok ang North Sea. Naputol ang daanan mula North Sea patungong Midland matapos magpadala ng puwersa ang evil tribe. Ang sinumang magtangkang dumaan ng mga barbaric ay agad na nasusugat o namamatay sa kamay ng mga demonyong puwersa. Sa loob ng maraming buwan ng walang tigil na labanan, hindi mabilang na buhay ng mga barbaric ang nawala, at ang korte ng hari ay muntik nang mapasok ng isang pag-atake. Kung hindi sa pagdating ni Heath at Cuthbert mula sa sagradong lupain ng Grundy I, maaaring bumagsak na ang Royal Court. Tumingin si Allen kina Cuthbert at Heath na may seryosong ekspresyon. Mga kaibigan, nasa pinakamahirap na sitwasyon ang aking angkan. Kung hindi magbibigay ng tulong ang Grundy I Sacred Land, mapipilitan akong umasa sa Grand Priest. Nang marinig iyon, bahagyang nanginig si Cuthbert at napangiti ng mapait. Pareho silang dalawa ni Heath ay malubhang nasugatan, at ang kanilang lakas ay bumaba sa mas mababa sa 80% ng kanilang rurok. Hindi tiwala si Cuthbert na kaya nilang harapin ang krisis at labanan sina Sachin at Malik mula sa Evil Tribe. Ang dalawang iyon ay mga nakatatanda ng Evil Tribe. Dalawang antas na siyam na Supreme Paragon na kilala sa kanilang lakas at talino. Bagaman nakapag-breakthrough sina Cuthbert at Heath sa tore ng Green Empire at naging antas na siyam na Supreme Paragon, hindi pa rin nila kayang tapatan sina Sachin at Malik. Mas mataas ang ranggo ni Sachin at Malik sa hanay ng mga elite na antas na siyam na Supreme Paragon. Halos nasa antas sila ni Amethyst. Sina Cuthbert at Heath ay kakapasok pa lamang sa antas na siyam na Supreme Paragon, kaya kulang pa ang kanilang lakas upang makipagsabayan. Matapos ang ilang araw ng labanan, parehong dumanas ng malubhang pinsala ang dalawa sa isang kritikal na sandali. Tahimik na lamang si Heath habang ipinahayag ni Allen ang kanyang mga alalahanin. Ang Grand Priest ng mga barbaric ay isang kakilakilabot na semi-immortal na kayang sumalungat sa mga demonyo at hamanin ang mga sagradong lupain, kabilang na sina Sachin at Malik. Gayunpaman, ang kanilang mga tribo ay nakapipigil sa anumang pag-atake mula sa panig ni Allen, kaya nagkakaroon ng deadlock. Habang nakatingin si Allen kina Heath at Cuthbert na nananatiling tahimik, lalong naging mabigat ang atmosfera sa Royal Court. Samantala, ilang 10 milya mula sa Royal Court, si Sachin na nakasuot ng itim ay naglabas ng mapanganib na aura habang nakatayo sa isang malaking sasakyang pandagat. Nakakapit ang kanyang mga kamay sa likod habang pinagmamasdan ng kumikislap na proteksyon ng Royal Court. Tinawag niya ang isang alagad at malamig na nagtanong, may mga barbaric ba na nagbabantay sa Royal Court? Oo, Ginoo, sagot ng alagad habang nanginginig. Malamig na ngumiti si Sachin. Tapos na iyon. Ang natitira na lamang ay ang paglusob sa mga depensa ng Royal Court. Biglang nagsalita ang alagad. Nawala na ang kaluluwa ni Elder Tumos. Sumulong si Sachin at hinawakan ang kwelyo ng alagad na puno ng hindi makapaniwala. Ano? Sino ang gumawa nito? Tanong niya nang may agarang tinig. Ang Evil Tribe ay nagpadala ng 3 Supreme Paragon upang harapin ang North Sea, at ang bawat isa sa kanila ay nagtataglay ng lakas na katumbas ng antas na siyam na Supreme Paragon. Sila ang pinakamataas na antas ng kapangyarihan sa buong Blue Realm. Si Tumos, na naka-assign sa border pass sa pagitan ng Midland at North Sea, ay nasa likurang hanay. Nasa bingit ng pagputok sa galit si Sachin nang mapagtanto niyang si Tumos ay napatay bago pa man makasali sa labanan. Nanginginig ang alagad na hawak ni Sachin at nauutol na sumagot, hindi ko alam. Nagmadali ako dito nang makita kong napuksa ang kaluluwa ni Elder Tumos.
Dahil sa matinding galit, ang aura ni Sachin ay tila dinurog ang kapas palad na alagad hanggang maging isang mapulang ambon. Walang silbi, sigaw niya. Pagkatapos ay nawala ang kanyang anyo sa special na daanan na kanyang binuksan. Makalipas ang ilang sandali, lumitaw si Sachin sa kabilang panig ng North Sea kung saan naroon si Malik, ang isa pang Supreme Paragon. Si Malik, na mukhang nasa 40 taong gulang at may biguti, ay mas kalmado ang anyo ngunit may mapanganib na aura. Agad niyang napansin na may hindi tama. Bakit nandito si Sachin? Tanong niya sa sarili. Patay na si Tomos. Sabi ni Sachin nang may malamig na ekspresyon nang makalabas siya sa special na daanan. Ano? Bulalas ni Malik na nakasimangot. Hindi niya inakalang ang isang iginagalang na antas na siyam na Supreme Paragon ay mapapatay ng ganun kadali. Naisip niya na maaaring may kinalaman ang mga reinforcement mula sa sagradong lupain ng Grundy 1. Pagkatapos ay sinabi ni Sachin ng walang pag-aatubili, dapat ipagpaliban ang paglusob sa Royal Court ng mga barbaric. Aalamin ko ang nangyari sa pagkamatay ni Tomos. Maaaring maging komplikado ang sitwasyon kung si Amethyst ng Grundy 1 Sacred Land ay sangkot. Bilang pinuno ng sagradong lupain ng Grundy 1, ang lakas ni Amethyst ay malapit na sa antas ng isang semi-immortal. Kung may isang Supreme Paragon mula sa Grundy 1 na sumuporta kina Allen, Heath, at Cuthbert, malaki ang mababawas sa tsansa nilang manalo. Tinanggap ni Malik ang desisyon ni Sachin at sumagot ng seryoso. Naiintindihan. Pagkatapos ay nawala si Sachin sa isang sinag ng liwanag, habang si Malik ay lalong naging seryoso ang ekspresyon. Sa kanyang loob, unti-unting lumitaw ang matinding pagkabalisa. Dumating na ba si Severin mula sa South Sky? Tanong ni Malik na may hinalang maaaring totoo ang kanyang iniisip. Si Amethyst ang leader ng Grundy 1 Sacred Land, kaya parehong ang Yellow Ghost Tribe at ang Evil Tribe ay may mga tauhang nagmamanman sa kanyang bawat galaw. Kapag umalis si Amethyst sa sagradong lupain, doon sila magkakaroon ng pagkakataong umatake. Dahil walang ulat tungkol dito, malabong si Amethyst ang may kinalaman sa pagkamatay ni Tomos. Bukod pa rito, ayon sa mga ulat, sina Reinhold at Wallet ay nasa Delhi pa rin at hindi makakarating agad sa North Sea. Kaya iisang conclusion ang natitira. Si Severin mula South Sky ang dumating. Magaling, sagot ni Sachin na puno ng lamig at paghamak. Ipaalam sa mga puwersa natin na maghanda para sa pag-atake. Sa sandaling matapos niyang magsalita, isang alagad ang nagmamadaling lumapit na may halatang pangamba. May masamang balita po, Ginoo. Sigaw niya na nanginginig ang tinig. Nanginginig si Malik sa ideyang iyon. Nakapalibot sila sa North Sea ng mga barbaric kaya wala silang malinaw na kaalaman kung ano ang ginagawa ni Severin sa South Sky. Gayunpaman, bilang isang nakatatanda ng Evil Tribe, batid ni Malik ang malawak na implikasyon ng mga pangyayari. Ang balita ng pagkamatay ni Musan ay nagdulot ng paggalaw sa parehong mga tribo ng demonyo at nag-udyok pa kay Baldwin mula sa primordial na sagradong lupain na ipagpaliban ang kanyang plano na lusubin ang South Sky at Grundy 1 Sacred Land. Kung hindi dahil sa mahigpit na pagtatago ng dalawang tribo ng demonyo, tiyak nakakalat ang balitang iyon sa buong Blue Realm. Sinulyapan ni Malik ang papalayong anino ni Sachin at hindi niya maiwasang makaramdam ng matinding kawalan ng pag-asa. Unti-unting hamina ang kanyang kumpiyansa, at napabuntong hininga siya habang pinagmamasdan ang malasipiro na karagatan ng North Sea. Ang Royal City ng mga barbaric ay matatagpuan sa gitna ng isang nakahiwalay na isla. Makalipas ang ilang sandali, umalis siya sa kalangitan at mabilis na bumalik sa larangan ng digmaan upang tipunin ang kanyang mga alagad. Samantala, matapos umalis si Sachin mula sa North Sea, ang mga batas ng pilosopiya ay tila sumasayaw sa paligid ng kanyang katawan habang siya ay tumatawid sa puwang sa libu-libong milya sa isang iglap. Matapos dumaan sa maraming espasyo, narating niya ang malapit na Lockhart Mountains Pass. Habang lumilitaw siya mula sa kawalan, agad na naramdaman ni Severin ang papalapit na nakakatakot na presensya. Nakatayo sa unahan ng summon airship, diretso ang tingin ni Severin habang hinahayaang sumalubong sa kanya ang banayad na hangin. Bigla, isang malaking spatial passage ang bumukas mula sa kawalan, na naglabas ng isang mapang api na aura na nagdulot ng hirap sa paghinga ng ilang alagad sa barko.
Dahil dito, mabilis na pinakawala ni Severin ang kanyang enerhiya at kinumpas ang kanyang kamay upang pakalmayan ang mga alagad na nagkagulo. Dapat ba tayong umatras, Severin? Tanong ni Diane na may pag-aalala. Ang aura na nagmumula sa spatial passage ay sapat upang magdulot ng panginginig kahit sa isang Royal Paragon tulad ni Diane. Ramdam niya na ang lakas ng paparating na kalaban, na nasa parehong antas o maaaring higit pa kay Tomos. Ang enerhiyang lumalabas mula sa unahan ay malinaw na pag-aari ng isang Supreme Paragon mula sa tribo ng demonyo. Bagaman napatay ni Severin si Tomos gamit ang ilang pag-indayog ng kanyang espada, nabawasan ang kanyang enerhiya matapos ang laban at hindi pa siya nasa ganap na kondisyon. Kaya iminungkahi ni Diane na umatras muna sila para sa kaligtasan ni Severin. Umiling si Severin at pinakalma siya habang may determinadong ekspresyon. Huwag kang mag-alala, ang isang antas na siyam na Supreme Paragon ay hindi sapat para matakot ako. May kumpiyansa niyang pahayag, mahigpit niyang hawak ang talam ng Loren Divine, ang kanyang antas 5 protektibong banal na sandata, at nananatili siyang tiwala sa kanyang kakayahang manalo kahit laban sa isang antas siyam na Supreme Paragon. Ang matibay niyang kumpiyansa ay nagpalakas ng loob ni Diane at unti-unting nagpaalis ng kanyang takot. Habang patuloy na lumalawak ang spatial passage at lumalakas ang aura mula rito, unti-unting nagkaroon ng anyo ang isang figure sa loob ng malabong ulap. Ang nilalang na lumabas ay halos hindi na maituturing na tao, sapagkat nababalot ito ng nagliliwanag na aura. Nakasuot ng itim na balabal na puno ng masamang enerhiya, tila siya ay isang nilalang na umahan mula sa kailaliman ng impyerno. Paglabas mula sa puwang, agad na napansin ni Sachin ang summon airship na nasa malapit, kasama si Severin at ang kanyang mga kasama na sakay nito. Sa sandaling napansin ni Sachin ang isang bitek sa lupa na umaabot ng ilang libong milya, agad niyang nahinuha na si Severin ang may kinalaman sa pagkamatay ni Tomos. Bigla siyang sumugod, na nagdulot ng isang nakakatakot na shockwave sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang nakapaligid na espasyo ay parang tubig na nagkakabitik sa epekto ng kanyang paggalaw. Sinuri ni Sachin si Severin mula ulo hanggang paa bago mahinahong nagsalita. "Hiem, isang binatang antas na 4 na Supreme Paragon. Ipinapalagay kong ikaw si Severin." Kahit hindi pa personal na nakikilala ni Sachin si Severin, ang balita tungkol sa pagkamatay ni Mosen sa South Sky ay kumalat na sa loob ng parehong mga tribo ng demonyo. Maraming Supreme at Royal Paragon ang may hawak ng imahe ni Severin sa kanilang image stones, kaya agad siyang nakilala ng kanilang mga tagasunod. Agad na naunawaan ni Severin na ang nasa harap niya ay isang Supreme Paragon na may masamang intensyon. Inaasahan na niya na may darating na demonyo upang hanapin siya matapos mapatay si Mosen. Hindi maiiwasan ang paghihiganti matapos mapuksa ang isang napakalakas na kalaban mula sa Yellow Ghost Tribe. Tumingin si Severin kay Sachin at nagsalita, "Ako nga, at ikaw, sino ka? Ipakilala mo ang iyong sarili. Labag sa prinsipyo ko ang makipag-usap sa mga hindi marunong magpakilala." Tumawa ng malakas si Sachin, at hindi makapaniwala na ang isang antas na 4 na Supreme Paragon ay nangangahas magsalita ng ganoon sa kanya. Ang pagkamatay ni Tomos ay labis na nakagulat, kaya't inisip niya kung tunay ngang si Severin ang responsable. Ngunit nang maramdaman niya ang espiritual na pagbabago ni Severin, lalo siyang nagduda kung paano nangyari ang pagkamatay ni Mosen. Bagaman maaaring lumaban si Severin ng higit pa sa kanyang antas, mahirap paniwalaan na kaya niyang tumalon ng napakaraming antas upang mapatay ang mga ganoong kalakas na kalaban. Si Tomos ay isang antas na 9 na Supreme Paragon, at ang isang antas na 4 na Supreme Paragon ay hindi basta-basta kayang tumapat doon. May mga pagdududa pa rin si Sachin. "Ako si Sachin, ang pangalawang nakatatanda ng Evil Tribe." Malamig niyang sinabi, "Kaya pala narito ka para ipaghiganti si Tomos." Sagot ni Severin. Ang kanyang sagot ay lalong nagpasiklab ng galit ni Sachin. "Matapang ang dila mo para sa isang walang halaga." Bulalas ni Sachin. Pagkatapos ay agad siyang sumugod at naglabas ng isang malakas na suntok patungo kay Severin. Isang napakalaking kamao na gawa sa enerhiya, ang humawi sa kawalan, ngunit nanatiling kalmado si Severin at sinalag lamang ito. Sa isang iglap,
ang 5 elemento ay nagsama-sama at bumuo ng isang napakalaking palm imprint. Ang 5 elemento na palad ay bumangga sa kamao ni Sachin, at ang pagsalpok ay nagliwanag sa buong kalangitan. Kasunod nito, isang matinding shockwave ang kumalat sa loob ng 100 milya. Napaatras si Sachin sa lakas ng tama at nakaramdam ng matinding pagkabigla. Paano siya nagkaroon ng ganitong lakas? Bulong niya na hindi makapaniwala. Kahit na si Severin ay isang antas na 4 na Supreme Paragon lamang, napantayan niya ang pag-atake ni Sachin. Malaki ang pagbabago ng ekspresyon ni Sachin, at agad niyang binago ang kanyang pananaw kay Severin. Sinulyapan niya si Severin ng may bagong pagtingin, sa wakas ay kinilala ito bilang isang kalaban na karapat-dapat sa kanyang paggalang. Kabanata 2775. Tumingin si Sachin kay Severin na may seryosong ekspresyon. Pagkatapos ay nagsalita siya, "Lahat ay minamaliit ka." Sa isang banayad na galaw, itinaas ni Sachin ang kanyang kamay. Isang nakakasilaw na liwanag ang lumitaw at naging isang tanso na halberd. Ang sandata ay may habang 9 na talampakan, na may talam na hugis ulo ng dragon at matatalim na dulo sa magkabilang panig. Ang tansong kinang nito ay naglabas ng isang nakakatakot na aura, na nagpapahiwatig na ito ay isang pangunahing artifact. Nang maipatawag ang espiritual na kayamanan, naghanda si Sachin para sa panibagong pag-atake. Ang kanyang hangarin na lumaban ay sumabog pataas at umabot sa kalangitan. Ang presyon mula sa kanyang kapangyarihan ay bumukas sa kawalan, dahilan upang magwawala ang mga elemento. Ang bigat ng presyon ay nagdulot ng malalim na uka sa lupa sa ilalim niya. Tiningnan ni Sachin si Severin at nagsalita ng may nakapangangilabot na pagkakalmado. "Tatapusin ko ang buhay mo dahil sa pakikialam sa mga gawain ng aking tribo." Sa isang mabilis na galaw, bumagsak ang halberd ni Sachin at naging isang banal na sinag na umaabot ng libu-libong talampakan. Sa sandaling iyon, tila nawalan ng kinang ang mundo dahil sa liwanag nito. Nanatiling kalmado si Severin matapos makita ang pag-angat ng kamay ni Sachin. Pinagsama niya ang kanyang mga saloobin at inilabas ang talam ng Loren Divine mula sa kanyang panloob na mundo. Habang hawak niya ang talam, nagbago ng malaki ang kanyang aura at naging matalim tulad ng isang espada na handa sa labanan. Ang malakas na enerhiya ng espada ay kumalat sa loob ng libu-libong milya, na dahilan upang manggilabot ang balat ng lahat. Slash! Mahinahon na nag-utos si Severin. Ang talam ng Loren Divine, na parang may damdamin, ay bahagyang nanginag sa kanyang pagkakahawak. Ang walang hanggang banal na liwanag ay nagsama-sama at naging isang nakakatakot na sinag ng espada na mabilis na tumagos sa espasyo. Isang tumusok na tunog ang umalingaw at ang kawalan ay parang hiniwa na parang mainit na kutsilyo sa mantikilya. Ang liwanag mula sa halberd ni Sachin ay tuluyang nabasag ng sinag ng espada mula sa talam ng Loren Divine ni Severin. Habang papalapit ang sinag ng espada, itinaas ni Sachin ang kanyang halberd upang ipagtanggol ang sarili at bumuo ng proteksyon na hadlang ng espiritual na enerhiya. Sa kasamaang palad, ang hadlang ay halos hindi nakayanan habang tila may bigat ng isang bundok na dumagan sa kanya. May dugo na tumulo mula sa kanyang labi at nanlaki ang kanyang mga mata sa kanyang napagtanto. Isang antas 5 proteksyon na banal na sandata. Walang ibang sandata ang sapat na malakas upang maputol ang depensa ni Sachin at sirain ang kanyang mga pag-atake. Ngumiti si Severin. "Bingo! Ngunit huli ka na ngayon." Pagkatapos ay pinuno niya ng banal na liwanag ang talam ng Loren Divine, at naging hindi matatag ang paligid habang ang walang hanggang sword wheel ay umalangaw-ngaw. Ginamit niya ang talam ng walang kahirap-hirap at naglabas ng sunod-sunod na sinag ng espada na may nakamamatay na intensyon. Napahinto si Sachin nang makita ang paparating na atake. Hindi niya inaasahan na si Severin ay may hawak na isang antas na 5 proteksyon na banal na sandata na mas malakas kaysa sa karaniwang banal na sandata. Sa puntong ito, malinaw na sa kanya ang sagot sa kanyang mga tanong tungkol sa pagkamatay ni Tomos. Ito ay malamang na ginawa ng talam ng Loren Divine ni Severin. Habang nararamdaman ang nakamamatay na intensyon ng paparating na sinag ng espada, agad na nagkaroon ng malinaw na pag-iisip si Sachin.
Itinaas niya ang kanyang kamay at mahigpit na hinawakan ang kanyang sandata bago ilabas ang buong lakas ng kanyang cultivation. Sa wakas, ganap na lumabas ang aura ng isang antas na siyam na Supreme Paragon, dahilan upang magbago ang kapaligiran. Nagtipon ang madidilim na ulap sa itaas niya. Sumunod ang kidlat at kulog na nagbigay ng pakiramdam ng isang apokaliptikong tagpo. Ang malalakas na hangin ay hamampas sa mahabang itim na buhok ni Sachin, habang tila siya ay tanda ng isang paparating na digmaan. Walang bakas ng takot sa kanyang mga mata kahit nakaharap niya ang nakasisindak na sinag ng espada mula sa lahat ng direksyon. Dinilaan ni Sachin ang kanyang labi at tumawa ng baliw. Hindi ko akalaing mayroon kang isang antas limang proteksyon na banal na sandata. Iyan ay isang nakakagulat na lihim, Severin. Ang mga mata ni Sachin ay nagliyab sa matinding kasakiman, na parang isang gutom na lobo. Ito ay magiging akin sa sandaling tapusin ko ang iyong buhay. Pagkatapos ay sumulong siya, gamit ang kanyang tanso na halberd upang maglabas ng isang nakakatakot na atake. Isang malakas na kulog ang umalangaw sa kalangitan, habang ang nagniningning na liwanag ay pumailan lang paitaas na parang mga kidlat na sumasabog. Ang kapangyarihan ng mga batas ay nagsama-sama at bumuo ng isang banal na kadena ng kaayusan na bumabalot sa katawan ni Sachin. Matapos ang maikling palitan, nagsimulang tingnan ni Severin si Sachin ng mas seryoso. Ang lakas ni Sachin ay higit kay Tumos, kaya't hindi siya natakot kahit kaharap ang level 5 na protection na banal na sandata ni Severin. Gayunpaman, hindi rin papayag si Severin na mapunta siya sa disadvantage. Sumabog ang kanyang panloob na mundo, at lumitaw ang enerhiya habang ibinababo niya ang talam ng Loren Divine. Ang espasyo sa loob ng 1,000 milya na saklaw ay tila nanginginig na parang may sugat na napunit. Ang mga elemento ay sumabog sa magulong enerhiya at spatial distortion, na nagsanib at naging isang limang kulay na sinag ng espada na may nakamamatay na hangarin. Di nagtagal, nagkaroon ng kulog at kidlat sa kalangitan, na tila galit ng langit. Sa paligid nito ay ang mga patakaran ng kidlat na humihiwa sa hangin. Ang husay ni Severin sa espada ay nagningning sa isang malabong liwanag na bumabalot sa kanya kasama ang iba't ibang mga batas. Mula sa malayo, tila siya ay isang makalangit na nilalang na bumaba sa lupa. Bawat hiwa niya ay mas malakas kaysa sa nauna, naglalabas ng nakakasirang sinag ng espada, hanggang sa magsimulang magkaroon ng bitek ang halberd ni Sachin. Kahit na ang sandata ni Sachin ay nagsisilbing kanyang espiritual na talisman, hindi ito maikukumpara sa proteksyon na banal na sandata ni Severin, lalo na't ang huli ay isang level 5 na halos kasing lakas ng isang walang kamatayang sandata. Lumalim ang pagkabahala ni Sachin nang mapagtanto ang kanyang sitwasyon. Umungol siya at ipinatawag ang kanyang malademonyong aura, habang ang banal na liwanag ng mga batas ay nagsama-sama at naging isang matayog na higanti. Ang higanteng anyo ay naglabas ng aura ng isang antas na siyam na Supreme Paragon, at bawat galaw nito ay tila pumuputol sa tela ng espasyo. Kasunod nito, ang mga banal na kasulatan ng pilosopiya ay tila namukadkad at kumislap sa paligid niya, habang ang mga batas ng paglikha at pagkawasak ay nakaukit sa mga runes na lumulutang sa kanyang palad. Para bang ang lahat ng batas ay nasa kanyang kontrol, at kaya niyang lumikha ng isang mundo sa isang simpleng galaw. Ito ang rurok ng isang antas na siyam na Supreme Paragon. Sa ganitong kalagayan, kahit ang kapantay niyang Paragon ay maaaring makaramdam ng pag-atras ng loob. Mamatay, sa isang kulog na sigaw, hinawakan niya ang higanti na anyo ng halberd. Ang liwanag ay tumagos sa malawak na saklaw, na nagdulot ng kaguluhan sa espasyo. Ang primordial chaos ay tila ipinatawag habang ito ay sumugod kay Severin. Isang nakakabinging pagsabog ang yumanig sa puwang, at nagpakita ng mga senyales ng pagbagsak. Ang mukha ni Severin ay naging seryoso, at ginamit niya ang pinagsamang enerhiya ng kanyang mga Meridian at Cell Universe upang ilabas ang kanyang pinakamalakas na teknik sa espada. Bahagyang nanginig ang talam ng Loren Divine, at isang makinang na sinag ng espada ang sumabog. Sa isang iglap, nagbago ang kapaligiran, ang mga batas ay tila muling nag-ayos habang ang mga banal na kadena ay humina. Isang sinag ng banal na liwanag ang tumama, at ang nakakatakot na aura nito ay nagbanta na basagin ang mismong tela ng oras.
Ang tanso na halberd sa kamay niya ay gumuho sa alikabok ng tamaan ng nakakatakot na sinag ng espada, at ganoon din ang nilikha niyang higanti na anyo na bundok. Sa isang solong atake, ang dating makapangyarihang higanti na anyo na bundok na hawak niya ay nagkawatak-watek at naging napakaraming maliliit na piraso. Ang walang humpay na sinag ng espada ay patuloy na tumagos patungo kay Sachin sa napakabilis na galaw, na nagdulot sa kanya ng matinding takot. Napagtanto niya na hindi na niya kayang talunin si Severin, at ang tanging natitirang paraan ay ang mabilis na pag-atras. Huminga siya ng malalim at kinagat ang dulo ng kanyang dila. Pagkatapos ay naglabas siya ng dugo na may halong enerhiya. Ang dugo ay naging usok at tila nagkaroon ng sariling kamalayan habang sumanib sa itim na hamog sa paligid niya. Nang masipsip ng hamog ang lakas ni Sachin, ito ay sumabog pataas at naging isang matayog na haligi ng liwanag. Di nagtagal, ang liwanag ay naganyong isang napakalaking itim na bungo. Namutla ang kutis ni Sachin matapos ilabas ang dugo, at tila siya ay nanghihina at may sakit. Pagkatapos ay gumawa siya ng sunod-sunod na handsells upang kontrolin ang bungo. Mamatay, utos niya, at bamuka ang panga ng bungo na naglabas ng malakas na puwersa ng pagsipsip. Sa isang mabangis na tingin, may apoy na lumitaw mula sa loob ng panga, na nagpakawala ng naglalagablab na apoy na sumakop sa sinag ng espada. Isang nakakabinging pagsabog ang yumanig sa paligid, at ang matalim na enerhiya ay sumira sa bungo. Nag-iwan ito ng bakas ng pagkawasak, at kalaunan ay nagkaroon ng mga bitik ang ibabaw ng bungo. Nag-alala si Sachin nang makita ito. Ang bungo ay mula sa natatanging teknik ng evil tribe na tinatawag na Nine Nether Devil. Kilala ito sa buong Blue Realm. Hindi niya inasahan na ang sword wheel ni Severin ay magiging sapat na lakas upang labanan ito. Gayunpaman, si Sachin ay isang Supreme Paragon na dumaan sa hindi mabilang na labanan. Hindi siya natinag, at kinagat muli ang kanyang dila upang maglabas ng karagdagang essence ng dugo. Ang patak ng dugo ay muling nagpalakas sa bungo, na madaling pinawi ang presyon ng sinag ng espada habang nilamon nito ang mga labi ng atake. Ito na ang katapusan para sa akin, naisip ni Sachin. Bumantong hininga siya ng maluwag at pinunasan ang pawis sa kanyang noo. Ang lakas ni Severin ay higit pa sa kanyang inaasahan at halos hindi kapanipaniwala. Kahit na ginamit ni Severin ang isang level 5 na protection na banal na sandata, hindi inaasahan ni Sachin na kaya nitong lampasan ang isang antas 4 na Supreme Paragon ng ganoon kadali. Sa pag-unawa sa lumalakas na kapangyarihan ni Severin at ang pagkasira ng kanyang banal na espiritual na kayamanan, napagtanto ni Sachin na ang patuloy na laban ay maaaring magdulot ng kanyang kamatayan. Sa isang mabilis na galaw ng kanyang mga kamay, pinalibutan niya ang kanyang sarili ng makapal na itim na hamog. Nagbaluktot ang espasyo sa paligid niya, at binuksan niya ang isang siwang sa kawalan upang tumakas. Gayunpaman, hindi hinayaan ni Severin na makatakas si Sachin ng ganoon na lamang at mabilis na kumilos upang hadlangan siya. Ang naunang sagupaan ay nagbigay na ng bentahe kay Severin. Pinatibay ng kapangyarihan ng talim ng Loren Divine at ng walang hanggang enerhiya sa kanyang katawan, hindi niya hahayaang makawala si Sachin. Ang mga demonyo ay pumatay ng mga inosenteng practitioner at dapat itong itigil. Saan sa palagay mo pupunta ka? Tanong ni Severin habang itinaas niya ang kanyang kamao. Libu-libong mga bituin ang tila lumapit habang ang kanilang banal na liwanag ay nagtipon sa paligid ng kanyang kamao. Ang Stellar Punch ay isang malakas at mabilis na atake, na umaabot sa itim na hamog na nakapalibot kay Sachin sa loob ng mas mababa sa isang segundo. Isang malakas na pagsabog ang umalangaw, at ang pag-atake ay yumanig sa espasyo sa loob ng libu-libong milya. Sa isang iglap, naging hindi matatag at magulo ang kapaligiran. Lumabas si Sachin mula sa puwang, at napuno ang kanyang puso ng matinding takot. Napagtanto niyang wala ng paraan upang makatakas. Isang antas na siyam na Supreme Paragon tulad niya ay bihasa sa pagharap sa matitinding sitwasyon, at ang kanyang mabilis na reaksyon ay nagbigay sa kanya ng panibagong pagtatangkang tumakas. Babayaran mo ito ngayon, ngumisi si Sachin ng mabangis. Ang kanyang aura ay sumabog palabas, at gumawa siya ng sunod-sunod na handsells upang muling buhayin ang bungo mula sa malayo. Ang matinding kapangyarihang ito ay may kasamang malaking kapalit.
Isinakripisyo ni Sachin ang kanyang sariling buhay upang mapanatili ang kanyang peak combat state, at ang Nine Nether Devil ay lumakas ng higit pa kaysa dati. Ang nakanganga nitong bibig ay naglabas ng itim na tabing na sumakop kay Severin, ngunit tumugon si Severin at nagsabi, "Sa palagay mo ba ay matatakot ako sa maliit na ilusyon na ito?" Napunta sa disbentaha si Sachin matapos maputol ang kanyang kayamanan. Dahil dito, bahagyang ngumiti si Severin at pinalawak ang kanyang katawan. Hindi nagtagal ay nagbago siya sa isang matayog na higanti. Napuno si Severin ng enerhiya dahil sa enerhiya ng Dharma, at tila kaya niyang manipulahin ang lahat ng kababalaghan sa paligid niya. Ang enerhiya ng Dharma ay bumangga sa itim na liwanag, at ibinuko ni Severin ang kanyang 5 daliri habang dahan-dahang pinipisil ang espasyo. Sa isang iglap, ang presyon sa lupa sa ilalim niya ay nagbago at naging isang napakalaking palm imprint, habang ang 5 elemento ay nagsanib bilang isang malakas na puwersa na bumagsak sa bungo. Ang 5 elemento na pag-atake ang pinakamalakas na teknik sa kataas-taasang kasulatan ng Oneness. Napakalakas nito na ang kapaligiran ay tila nagbago ng kulay sa sandaling pinakawalan ang atake. Hindi na nakapagtanggol ang itim na bungo at tuluyang naglaho at naging abo. Pagkatapos ay sumalakay si Severin gamit ang kanyang talam ng Loren Divine ng may nakakasilaw na bilis. Ang matalim na sinag ng espada ay tumagos sa maraming patong ng espasyo. Hindi nakaiwas si Sachin sa oras at nagtamo ng malubhang sugat sa kanyang dibdib. Kitang-kita ang kanyang mga buto sa sugat na iyon. Maraming dugo ang umagos, at napasigaw si Sachin sa matinding sakit. Dahil nasa harap niya ang 5 elemento ng pag-atake at nasa likod niya ang talam ng Loren Divine, wala na siyang paraan upang makatakas at napunta sa isang desperadong sitwasyon. Ang special na kapangyarihan mula sa higanting anyo ni Severin ay tumigas sa paligid na parang bakal. Nagpumiglas si Sachin ng buong lakas ngunit hindi niya mabasag ang puwang upang makatakas. Kalaunan ay tinanggap niya na wala nang saysay ang pagtakas. May dugo sa kanyang labi at may mabangis na tingin, nagsalita si Sachin ng walang pag-aatubili. "Hihilahin kita kahit kapalit pa ng aking buhay." Sa isang malakas na halakhak, sinakripisyo ni Sachin ang kanyang essence ng dugo, at lalo pang lumakas ang kanyang aura hanggang sa umabot sa punto ng pagguho. Tumingin siya ng diretso kay Severin at sinabi ang kanyang huling salita. "Dito magtatapos ang ating buhay." Sa isang nakakasilaw na liwanag, nawala ang katawan ni Sachin, at naiwan si Severin upang harapin ang malakas na pagsabog na kasunod nito. Hindi ito maganda, malakas na sigaw ni Severin. Napagtanto ni Sachin na wala nang ibang paraan kundi ang mag-self-destruct. Agad na nakadetect si Severin at naglabas ng maraming formations, at bumuo ng 12-dosenang layer ng protection na kalasag sa kanyang harapan. Kasabay nito, ginamit niya ang kanyang enerhiya upang buksan ang espasyo at ipatawag ang kalapit na airship. Isang malakas na pagsabog ang sumunod sa sandaling iyon. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Sa sandaling iyon, ilang libong milya ang naapektuhan ng matinding alon ng pagsabog na nagdulot ng hindi mabilang na mga bitik ng liwanag. Sa ibaba, ang mga bundok ng Lockhart ay agad na naging patag ang lupa. Sa sentro ng pagsabog, isang napakalaking bunganga na may sukat na 12-dosenang milya ang bumuo sa lupa. Ang maiinit na hangin ay kumalat sa paligid ng bunganga, na walang awa na sinisira ang lahat ng madaanan nito. Ang buhangin, graba, at mga puno ay agad na naglaho dahil sa matinding init. Si Severin, na nasa gitna ng pagsabog, ay napansin ang malalalim na bitek na unti-unting kumakalat sa kanyang mga proteksyon na kalasag. Para itong mga bitek sa basag na porselana. Isa-isang nagsimulang gumuho ang mga kalasag. Sa isang kisap mata, halos 30 layer ng depensa ang nabasag. Nakaramdam si Severin ng matinding panganib, at agad na nanindig ang kanyang balahibo sa katawan habang dinadaluyan siya ng takot. Alam niyang ang pagiging pabaya ay maaaring ikamiti niya, kaya't mabilis niyang iniharap ang talim ng Loren Divine at pinakawala ng isang makapangyarihang sinag ng espada. Gayunpaman, kahit na nasa estado siya ng enerhiya ng Dharma, naramdaman pa rin ni Severin ang mabigat na presyon na tila isang bundok sa kanyang balikat.
Tinamaan siya ng malalakas na shockwave sa dibdib na nagdulot sa kanya ng pag-atras. Sa kabutihang palad, mabilis na hamupa ang pagsabog, at ang itim na usok na umangat sa langit ay unti-unting bumaba. Ang mga proteksyon na kalasag ay tuluyang gumuho, at ang kanyang malinis na berdeng balabal ay napunit ng matinding hangin. Ang maliwanag na pulang dugo ay tumulo mula sa kanyang dibdib, na nagdulot ng pinsala sa kanyang banal na katawan. Kahit matatag siya, nasugatan pa rin si Severin dahil sa mapanira na epekto ng self-destruction ni Sachin. Ahak! Umubo si Severin habang bumabalik siya mula sa kanyang Dharma energy state at unti-unting nagbalik sa kanyang orihinal na anyo. Paglapag sa lupa, tinakto niya ang kanyang bibig at samuka ng maraming dugo. Ang sakit sa kanyang dibdib ay matindi, at ang kanyang mga internal organs ay tila naapektuhan o nasira. Pinunasan niya ang dugo sa gilid ng kanyang labi, umupo siya ng nakameditate at uminom ng ilang ikasyam na grado na tableta ng walang pag-aalinlangan. Ang mga tableta ay natunaw bilang makapangyarihang healing energy na tumulong sa kanyang mga sugat. Habang sinusuri niya ang kanyang kondisyon gamit ang kanyang banal na pandama, napamura si Severin. Ang pakikitungo sa matandang demonyo ay mapanganib. Kung hindi siya mabilis na nakaiwas, maaaring hindi niya nalampasan ang sitwasyon. Ang desisyon ni Sachin na mag-self-destruct ay dumating ng hindi inaasahan, at malinaw na hindi dapat maliitin ang kapangyarihan ng isang antas na siyam na Supreme Paragon. Ang malakas na shockwaves ay nagwasak sa mga bundok ng Lockhart at nag-iwan ng napakalaking bunganga. Salamat at buhay pa ako sa ganitong pinsala. Huminga ng malalim si Severin. Pagkatapos ay ginamit niya ang kanyang banal na pandama upang suriin ang kalagayan ng kanyang mga alagad sa loob ng summon airship. Makalipas iyon, ang barko ay nasa libu-libong milya ang layo. Samantala, sa baybayin ng North Sea, si Malik ay nakatayo sa tabi ng kumikinang na Blue Lake na tila nagmumuni-muni. Sinimulan na nila ang pagkubkob sa mga barbarian, ngunit isang nakakatakot na pormasyon sa itaas ng Royal City ang humadlang sa kanilang pagsulong, na nagdulot ng pag-aalala kay Malik. Kabanata 2780. Ang pag-alis ni Sachin ay nag-iwan kay Malik bilang nag-iisang antas na siyam na Supreme Paragon sa larangan ng digmaan, kaya't nagpasya siyang pansamantalang itigil ang pag-atake at lumabas upang magsiyasat. Isang bahaghari ng liwanag ang biglang bumagsak mula sa langit, at isang antas na siyam na Supreme Paragon ang lumitaw sa harap ni Malik. Sumimangot siya nang makilala ang bisita bilang si Daniel, isa sa mga kasama ni Sachin sa kanlurang harapan. Sa seryosong ekspresyon, tinanong ni Malik, "Ano ang nagdala sa iyo rito? Hindi ka ba nakadeploy ka sa kanluran?" Ipinahayag ni Daniel na may mabigat na loob. Si Melvin, na mula sa isa sa mga pinalawak na sangay ng mga barbarian, ay bumalik. Pinamunuan niya ang 30,000 barbarian upang basagin ang pagkubkob sa aming kanlurang hangganan. Hindi natuwa si Malik sa pagbabalik ni Melvin. Umumbok ang ugat sa kanyang noo habang binigyan niya si Daniel ng matalim na tingin. Paano pinangangalagaan ng mga practitioner ang first-line defense? Si Melvin ay nakababatang kapatid ng kasalukuyang barbarian na si Allen, at pareho silang mga antas na siyam na Supreme Paragon. Ayon sa mga balita, 200 taon na ang nakalipas ay naglaban sila para sa titulo ng Barbarian King. Matapos matalo si Melvin, pinamunuan niya ang libu-libong tagasunod sa kanluran at nagdeklara ng kanyang sariling pamumuno malapit sa hangganan ng West Region. Kahit naging magkaaway sila noon, ang pagsalakay ng mga demonyo sa North Sea ay nagbigay daan upang magsanib ang kanilang lakas. Sa pagkakaroon ni Allen, Cuthbert, at Heath bilang mga antas na siyam na Supreme Paragon ng Royal City ng North Sea, ang pagdagdag ni Melvin ay nagmukhang labis na hamon para kay Malik. Naramdaman niyang halos imposible nang pasukin ang sagradong lupain ng walang semi-immortal o si Sachin. Pagkatapos ng maikling pagninilay, naghanda si Malik na iulat sa kanyang sekta ang sitwasyon at ayusin ang pagkubkob habang hinihintay ang pagbabalik ni Sachin. Gayunpaman, ilang sinag ng liwanag ang mabilis na bumagsak at ilang alagad ang dumating na may takot sa kanilang mukha. Lalong naging balisa si Malik at nagtanong na may kunot ang noo. Ano naman ngayon? Sa ilalim ng tingin ni Malik, nanginginig na nagsalita ang batang alagad. Elder Malik. Ako,
Paumanhin po sa ulat na pumanaw na ang kaluluwa ni Elder Sachin. Ano? Bulalas ni Malik sa gulat. Totoo po iyon. Maaari ninyo itong i-verify sa Palace of Darkness ng Evil Tribe. Sagot ng alagad habang pinipigilan ang sarili. Nawala si Malik sa isang iglap at muling lumitaw sa Palace of Darkness. Isa itong misteryosong kayamanan na kahawig ng Whitebone Palace na nagsisilbing espiritual na sentro ng Evil Tribe. Pinapadali nito ang paglalakbay ng mga alagad, at nag-iipon ng masamang enerhiya, at sinusubaybayan ng kanilang mga soul lantern. Sa pagtanaw sa apagang kaluluwa ni Sachin, napangangasimalik sa labis na pagkabigla. Si Severin ito, kailangan siya, natarante siya. Patay na si Tomos, at ngayon ay si Sachin. Ang pagkawala ng dalawang antas na siyam na Supreme Paragon ay napakalaking dagok para kay Malik. Ang masamang kutob na kanyang naramdaman noon ay nagkatotoo, at pilit niyang pinakalma ang kanyang sarili. Sa kabila ng kanyang pagkabigla at takot, sinuri niya ang sitwasyon ng maingat. Ang pagbagsak ni Sachin ay nangangahulugan na siya ay nag-iisa na lang at mahina. Ang paglusob sa mga barbarian ay malamang na mauwi sa kanyang pagkatalo. Alam niyang wala siyang laban kahit palaban sa mga utos ni Allen at ng iba pa, lalo na laban kay Severin. Bumigat ang kanyang pakiramdam sa takot at panganib. Sa huli, nagdesisyon siyang baliwalain ang utos ng kanyang sekta at inutusan si Daniel. Dapat tayong umatras agad. Iwan ang North Sea at ibalik ang lahat ng mga kayamanang nakuha mula sa mga barbarian.